Humihingi ng sorry si Usman kay Marcos na hindi niya nailigtas si Dato Raman. Sinabihan ni Marcos si Usman na wala na silang magagawa sa ganon. Nahanap ng mga sindikato ang kanilang safe house. Mabuti na rin siguro na ang nakakuha kay Dato Raman ang kanyang anak. Ibig sabihin, buhay si Dato Raman at darating ang panahon, makukuha rin nilang impormasyon na tinatago ni Dato Raman. Sobrang masaya si Jamila na kasama na nila ngayon sa pagkainan ng kanyang ama. Tinupad ng kanyang kakang ipinangako nito. Nagpapasalamat naman si Dato Raman nila Omar at Narhana sa pag-aalaga nila sa kanyang mga anak habang wala siya. Buong buhay niyang tatanawin na utang na loob ito. Sinabihan ni Omar si Dato Raman na walang anuman, pamilya sila nito. Pamangkin niya sina Jamila at Jalil. Mga ilang sandali tumawag si Jalil kay Omar para kausapin niya ang kanyang ama. Nalaman na nga ni Felix mula sa kanyang tauhan ang tunay na pagkatao ni Jalil at nalaman pa niya na membro si Jalil ng CDSU at nagtuturo ito ng mga bagong recruit sa iba't ibang bahagi ng Mindanao. Habang si Marcos nag-report na nga siya kay Azuelo, ibinigay na niya ang mga basyo ng bala na kanyang nakita sa isla. Sinabihan niya si Azuelo na may ibang grupo talagang nagsimula ng gulo sa isla nung gabing iyon. Ito na rin ang mga litrato ng mga smuggled firearms na nakabaon sa bundok. Totoo ang sinasabi ni Dato Raman. Hindi sila ang nagsasmuggling ng mga baril na ito. Tinatago lamang nila para hindi magamit ng sindikato. Inosente si Dato Raman. Ang ibig sabihin nun, may nagplanta ng intel ng kanilang hawak. Si Colonel Dilmondo kasabat ito ng sindikato. Siyang nagbigay sa kanila ng maling intel tungkol kay Dato Raman. Kaya rin ito pinatay dahil pinatahimik ito ng sindikato. Napapaisip naman si Azuelo kung sino ang pinagsisilbihan ni Colonel Dilmondo. Sinabihan ni Marcos si Azuelo na may isa pa siyang nakumpirma sa isla na galing mismo sa bibig ng high-ranking smuggler na nakalaban niya sa isla. Tagaloob ng Inlia ang protektor ng sindikato. Mataas ang posisyon, kaya malakas din ang loob ng mga smuggler na ito ngayon. Hindi niya alam kung mayroon silang hatak sa labas ng Inlia. Pero sigurado siya, may anay dito sa loob ng kanilang bakuran. Naiinis naman si Azuelo sa kanyang natuklasan. At inamin na nga ni Marcos kay Azuelo na siyang kumuha kay Dato Raman sa Silverix Building. Iniligtas lamang niya ito sa mga taong dumukot kay Dato Raman. Nagalit nga nito sa Azuelo dahil pinagmumukha lamang siya ng tanga ni Marcos na hawak naman pala niya si Dato Raman. Nagtanong si Azuelo kay Marcos kung nasaan na ngayon si Dato Raman. Ang sagot ni Marcos na habang nasa isla siya, natuntun si Dato Raman ng mga taong dumukot sa kanya. Pero iniligtas siya ng kanyang anak na si Jalil Abubakar. Ang sabi ni Azuelo na wanted rin ito si Jalil, di pareho lang silang hahantingin. Ang sabi ni Marcos, kaya kailangan nilang malaman kung nasaan sina Jalil at Dato Raman. Siguradong nasa panganib ang buhay nitong dalawa. Galit na sinabihan ni Azuelo si Marcos na hindi niya alam kung magagalit siya nito sa kanya o dapat siyang pumalakpak. Nagsinungaling siya sa kanya. Tinago niya sa kanya. Inililihim niya sa kanyang napakahalagang bagay. Ngayon bigyan siya nito ng isang magandang dahilan kung bakit hindi siya dapat suspindihin ngayon. Sinabihan ni Marcos si Azuelo dahil siya lang ang kanyang maaasahan. Siya lang ang kanyang kasangga para malutas ang kasong ito. Ang kailangan talaga nilang malaman kung sino ba talagang utak ng lahat ng ito. Gayunpaman pinatingnan ni Marcos kay Edric ang shipyard kung may bakas ba ito ng engkwentro. Pero sa paglilibot ni Edric, malinis na ang buong paligid na para bang walang nangyaring gulo kagabi. Napapaisip naman si Azuelo sa kanyang natuklasan at nagdadalawang isip pa siya nito kung tutulungan ba niya si Marcos na alamin kung sinong nasa likod ng mga kaguluhan ito. Dahil malapit na nga siya maging general at makapagretiro na siya. Pero matitiis ba niya na iwan niyang bulok ang Inlia at SID sa kanyang pag-alis? Kung wala siyang gagawin, marami pa silang masasaktan. Ngunit mag-iiba ang desisyon ni Azuelo. Nung nalaman niya, nakikipag-away ang kanyang anak sa paaralan dahil ipinagtanggol siya nito mula sa kanyang mga kaklase kasi minamaliit siya nito. Dahil ang taas ng tingin ng anak ni Azuelo sa kanya, kaya buo ng kanyang desisyon. Tutulungan na nga niya si Marcos na lutasin ang malaking kasong hinaharap ngayon ng bansa. Nakumpirma na nga ni Lara mula sa CCTV na hawak nga talaga ni Jalil si Dato Raman at sinabihan niya si Buster na dapat walang nakakaalam na inimbestigahan niya ang tungkol sa shipyard. Pinatingnan naman ni Felix mula sa kanilang bagong IT specialist ang tungkol kay Jalil
At nagdadalawang isip pa nga si Ethan na gawin ang nais ni Felix dahil ayaw niyang malaman nila ang tungkol sa kanyang kaibigan pero wala siyang magagawa nito at baka malaman nila na magkakilala silang dalawa ni Jalil. Ngunit nabigo nito si Felix dahil walang record si Jalil sa CDSU na siyang ipinagtataka ng gusto ni Felix. Kaya ipinaalam na nga ni Felix kay Lara ang kanyang natuklasan tungkol kay Jalil at malakas ang kanyang kutob na sinadyang burahin ang record ni Jalil sa CDSU. May tumutulong kay Jalil para makagalaw ito ng maayos. Habang si Azuelo, tinipon niya ang lahat ng matataas na ranggo sa Inlia at SID para ipaalam sa kanila ang natuklasan ni Marcos na may kasabwat ang sindikato dito sa kanila at isang inosente si Dato Raman at may matibay pa itong ebidensya. Ngunit nagalit lamang silang lahat kay Azuelo dahil pinaghihinalaan sila nito at sinabihan pa nila si Azuelo na tigilan na niya ito dahil marami silang makakalaban sa kanilang pinagsasabi. Pero hindi nito natatakot si Azuelo at galit niyang sinabihan silang lahat na wala siyang pakialam, paritero na siya. Sisiguraduhin niya na malinis ang SID at Inlia sa kanyang pag-alis. Sino-sino kaya ang mga galamay ni General Carillo sa loob ng Inlia at SID? Yan ang ating abangan sa kapanapanabik ng mga tagpo sa The Blood versus Duty.